ang tanong ng Pilipino. Ang unang katanungan po ay mula sa Quezon City kay Shalani Vera. Ang kanyang tanong ay, pwede bang ipatanggal ng babae ang apelyido ng asawa niya sa pangalan niya? Kuya Alan? Sabi po sa Civil Code, pwede pong gamitin ng isang babae na may asawa ang kanyang first name, kanyang maiden name at surname ng kanyang asawa. Yun po ay may hyphen. Or pwede din po ang gamitin niya kanyang first name, kanyang maiden name at then last name ng kanyang asawa na wala pong hyphen. Or pwede rin niya pong gamitin yung Mrs. tapos yung buong pangalan ng kanyang asawa. Sabi naman ng Supreme Court po, pwede niyang gamitin yung kanyang maiden name. So choice po yun ng babaeng may asawa. So sa tanong mo, pwede ba niyang alisin ang pangalan ng kanyang asawa? Pwede. Pero wag mo naman alisin yung asawa mo. Mula naman sa Balera, Aurora, ang ating next question mula kay Judilyn Pineira. Pwede bang papasukin sa trabaho ang isang babae kahit hindi pa tapos ang kanyang maternity leave? Kuya Alan? Bawal po papasukin ang isang babae na nasa maternity leave pa hanggang hindi natatapos yung continuous at uninterrupted na 105 days. Yung 105 days po yan po ay base sa science at sa health ng babae at pangangailangan po ng kanilang pamilya. Kaya kung papayagan po natin, let's say 90 days pa lang, 80 days, sabi nung boss, kailangan mo pumasok, maapektuhan po ang kanilang pamilya at yung kanyang kalusugan. Pero kung yung pong mismong nanay, yung pong mismong babae, gusto na niyang pumasok after a number of days, pwede naman po yun. Pero hindi po siya pwedeng i-require ng kanyang boss, ng kanyang kumpanya na pumasok before matapos po yung 105 days na maternity leave. Ito naman po ang tanong ni Liza Cruz mula sa Pangasinan. May karapatan ba ang isang single mother na hindi isulat ang pangalan ng tatay sa birth certificate ng bata? Kuya Alan? Lisa, ang ganda ng tanong mo. Kasi kung titignan mo simple yung form at saka yung batas natin sa civil registry, nakalagay doon kung anong dapat mo i-fill up. So dapat i-fill up mo doon sino nanay at tatay, no? Pero wala naman nagre-require sa iyo. O wala namang batas na nagsasabing dapat ilagay mo yung pangalan doon or magre-require sa iyo na ilagay yon, di ba? So usually kasi hindi naman natin kine-question yung intention ng nanay kung anong pinakamabuti doon. Pero all things equal at susundin mo yung batas at wala namang problema, mas magandang ilagay din doon kasi for the record, at least alam din ng bata kung sino ang tatay niya. Lalo kung hindi naman tinatanggi ng tatay. Maraming salamat Kuya Alan sa mga kasagutan. Kaya naman po kung kayo rin po ay may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po ang inyong mga questions sa ating mga social media pages. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action! Ngayong gabi sa Cayetano in Action, mga karapatan ng kababaihan ipaglalaban ng hipo kay nanay, sinaksak ng anak. Isang nanay na napadaan sa eskinita ang naikwentong hinipuan ng isang dayo sa kanilang lugar. Ang anak-anak ni nanay, lasing, nagdilim ang paningin, nilusob ang sinasabing nambastos at sinaksak. Sinaksak po ako. Pinagbintangan po ako na inipo ako din mother niya nung araw na yun. Nandilim po yung paningin ko po. Parang nabangko na po yung pag-iisip ko. Diretso po dapat dito yun pero napaangat lang ako ganun. Ang nanghipo at nanaksak, maghaharap sa face-to-face. Bangkay sa punerarya, hindi makuha-kuha. Nanawagan ng isang nanay at isang tiyahing walang kakayanang maiburol ang katawan ng lalaking hindi nila kadugo. Ngunit itinuring na nilang kapamilya. Hindi po namin mailabas sa punerarya po dahil umabot na nga po siya ng 50,000. Hindi pa po kasama yung paburol at saka yung cremation. Ang bangkay na walang tumutubos, mabibigyan ng marangal na pamamaalam. Agad-agad sa Cayetano Action agad. Mga kaso at reklamong ating naaksyonan naman ang muling binalikan ng Maritim. Kumustahin natin sina Gemma,
Ira, Diwata, Joanna at alias Gemma. At alamin kung paano naging mas mabuti na ang mga buhay nila sa CIA Follow-Up. Lahat ng yan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Jason, magandang gabi at welcome sa aming programa. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Ano ang iyong reklamo? Bali, sinaksak po ako. Sinaksakan nino? Brian po. Bago ka sinaksak, hindi kayo magkakilala. Opo. So paano nagkatagpo ang inyong landas at bakit kanya sinaksak? Pinagbintangan po ako na ini po ako daw yung mother niya nung araw na yun. Samantalang po 1 year na. Lumipas yun. Nabangga ko lang po yun. Idinideny mo? Opo. Kasi ako po gumawa ng barong-barong nila dun eh. Bago pa upahan ni Kawil. Pero bago yun, magkakilala na kayo ni Ate Luz? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang kayo nagkita? Opo. So, ikaw ba'y solo na gumawa ng barong-barong? Opo, ako lang. Kailan yon? Mayor June. Ng 2024. Opo. Ang sabi ni Brian, noong araw na ikay nasaksak, sinabihan siya ng isang lalaki na ikaw di umano ay nanghipo kay Nanay Luz. Kaya tinakbo ka niya at nasaksak ka niya. Pero ang sabi mo ay hindi naman. Nabangga ko lang po siya doon sa may... Kasi po nagkasalubong kami doon sa may loob nila, Kuya Kawil, sa hallway nila palabas. Maluwag po yun. Posible pong mabangga niya po si mama. So tapos na yung barong-barong. Opo, tapos na po yun. Tapos na. Anong buwan itong pagkakasalubong niyo ni Nanay Luz? Mga October siguro po. Mga yun. October. Okay. Nasagi mo. Paanong sagi? Yeah. I-demonstrate mo nga. Bali po nakaganito po siya. Tapos ito po yung hallway. Nakaganito ako. Ito po yung hallway nung pintuan nila. Okay, so nagkasalubong tayo. Paano? Kasi po, yung wala po kasing gaanong ilaw nung araw na yun. So paglabas ko po doon sa kwarto ni Kuya Kawil, kasi yung hallway na yung madilim. Pag papasok ka po doon, kailangan buksan mo muna yung ilaw. So binuksan niyo ang ilaw, hindi? Hindi niya, wala po. Pagkalabas ko lang papasok siya, bigla ako po nasagi. Kasi ganito lang po yung daanan nila eh. Makitid lang po. Paano ang pagkasagi mo? Parang pag ganun lang po ako. Ganun daw? Naniniwala ka ba doon? Hindi ako naniniwala dyan. Bigla lang pong nag-react na ganun. O ba't nangihipo ka? Ba't kita hipuan natin eh? Humingi ka ba ng paumanhin? Humingi naman din po ako. Ano ang sabi ni Nanay Luz? Natapos ba ang pag-uusap doon o patuloy pa rin siyang nagagalit? Yun lang po. Hindi ko na po alam kung may galit na sila sa akin. So, fast forward tayo noong Pebrero na, Opo. ngayong taon. Tama? February 16 po. Day off ko po yung araw yun. Dinalaw ko lang po yung tita ko doon. Kapitbahay ang tita mo nila Aling Luz at sa kanila Brian. Nakikipag-inuman si Brian sa isang mama. Siguro po. Na nagsabing, di umano'y hinipuan mo si Nanay Luz. Nadat na ko po doon si June. Yung kainuman ni Brian. Oo, siguro nagiinuman po sila doon. Wala na si Brian. Wala si Brian. Ano ang nangyari? So, pumasok po ako doon sa may bahay, tapos ginising ko si Kuya Kawil. Sabi ko, Kuya Kawil, makikituloy lang muna ako dito. Makikitulog lang. Kasi pinasyal lang ako sa tita ko eh. Nilapag ko yung sapatos, tapos yung t-shirt ko na mga Tapos pag upo kong ganon, biglang dumaan si June, tapos nakangiti pa. Bago ako makapasok po doon sa may kwarto ni Kuya Kawil, may harang, tapos ikot ka pang pagpagan bago ako makapasok sa pintuan. Nakangiti sa akin, ay Kuya. Ginanong ko pa, binati ko pa. Yung anin na namigaan, bigla na aninag ko, merong kuminang na isang bagay, napailag na ako. Dito Nakita mo sino? Si Brian po. Nakasalag ko dito. Pinabot po ako dito. Buti, diretso po dapat dito yun eh. Pero napaangat lang ako gano'n. Mula doon sa balikat, anong nangyari? Sinako po na pag Okay. So bigla na aninag may anino, tapos yung makinta pa sa lubong na. So nakatayo siya, nakaganon ka. Tapos dito ka. Anino, nakita ko. Dito. Dito talaga punteriya, bigla na Okay, so gumanong ka. Tapos saan siya Hinawakan pumunta? Hinawakan mo siya. Opo, nag-aagawan kami. Nag-aagawan kayo, and then, anong nangyari? Ito, dumulas po ito. Dumula, saan pumunta yung balisok? Biglang gumanon dito. Saan? Dito. Dito ka tinamaan. Si Jun, sinabunutan na ako nun. So, dalawa yung kalaban mo. Okay.
Pagkatapos, anong nangyari? Naabot po ulit dito. Nahawakan mo uli ang kamay. Oo. Tapos, Kapag ano na ako, naglipatan ulit kami. and then, Pagagano na kami. Sige. Bigla nailipat niya na naman dito, napabaliktad niya na naman yung kutsilyo. tapos, Tapos ginanong ko ulit. aha, Tapos yung sinasabunutan na ako, may harang dito. okay. Palagtaw na akong ganun. Saka ako sila binuwal. Saka ako napatakbo. Papalabas. Okay. Ilang beses kang nasaksak? 3 po. Pagkatapos mong masaksak, saan napunta si Brian? Saan napunta si Kawil? Saan napunta si June? Nabuwal po silang 3. Sa lakas ng pagano ko sa kanila. Nagtakbuhan ba ito? Hinabol ka ba? Inabol pa po ako ni Brian. Pero nagduguan na ako nun. Sasalubungin ko po sana ng nagbasag ako ng bote. Nagagis muna ako ng bote ng 2 tapos maipag-ano sana pero wala ni. Maano na yung dugo ko, lumaagos na sa dam. Meron ako nakasalubong na polis. Sabi ko, sir, panitama na ako, pupunta muna ako hospital ng Sampaloc. Kasi pag sa labas ng hospital ng Sampaloc po, doon yung namin malapit lang po kasi doon. Okay. Yun na po, tinahi na to. Dinala ka ba sa presinto? Dinala ka ba sa barangay? Doon Anong na- nangyari? Naano po ako, kumpay. Tapos in-interview po ako. In-interview ka ng pulis at ng barangay. Kasi pag nag-iisip din po kasi, ito na naman, hearing na naman eh. Kaya yun po, sabi ko, aregluin na lang natin. Sabi ko nga naman, bayaran na lang nila yung 1 month kong trabaho. 1 buwan ko po dun sa may trabaho ko, 15,000 eh. Tapos ibukod natin yung medicine na lang. Sinagot ka ba ni Brian? Alam ko naman, labandera lang na mother niya eh. Pero naiintindihan ko naman yun. Binigyan nila ako 200. Binigyan ka pesos. ng 200. Sinong nagbigay sa iyo? Ang nanay. Mother po nila. Kaya ikay nagpunta dito sa ating programa sa Cayetano in Action dahil ano ang gusto mo? Nakapirma na po kasi ako sa aregluan nga po, sa barangay. Basta bayaran ka. Apo. Nakapirma din ba sila? Wala pa po silang pirma, hindi ko po alam kung nakapirma sila eh. Sabi po kasi nung investigador, sige pirma mo, pag hindi nakabayad, pwede natin huliin. Kahit anong araw, kahit anong oras. Maya-maya lamang ay haharap tayo kina Kuya Alan at sa mga abogado. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Tito Boy, eto po. Ang sinasabi niya, imposible daw na nabangga lang. Hindi totoong nabangga niya lang. Kasi yung lugar kung saan yung panghihip, malawak daw yun. Ano pang sinabi niya? Parang ang pinarating is, pinagtutulungan nila. Yun, Kasi totoo si June daw po, may kaedaran na. Senior citizen. Senior citizen na. So hindi totoo yung sinabunutan siya? Hindi. Kumbaga parang inaawat lang daw po, Tito Boy. Hindi yun sa pinagtutulungan. Pero pumayag ba siya na magbayad ng 15,000? Pumayag naman po. Nagagalit ba ito? Inaako niya naman yung mali niya. Talaga? Inaako niya yung Inaako niya. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya, galit dahil nga sa ginawa niya sa nanay. Parang gusto lang niyang protektahan ng nanay niya. Okay, halika. Brian, Tito Boy. Narinig mo yung pag-uusap namin Opo. ni Jason. Ano ang nais mong sabihin? Humingi po ako sa kanya ng tawad sa aking ginawa. Hindi ko naman po talagang gustong mangyari. Nalalang po ng bugso ng damdamin ko dahil sa pagmamahal ko sa akin nanay. Humihingi ka ng kapatawaran kay Jason. Si June nga ba, yung Mang June nga ba ang nagsabi sa iyo na hinipuan ng nanay mo ni Jason? Opo. Ibalik mo nga ako doon sa pagkakataon na yon. Ano po? Ano yung naisip mo? Ano yung naramdaman mo? Nandilim po yung paningin ko po. Para nablanko na po yung pag-iisip ko. Dalawa na lang kami ng nanay ko. Hindi ko pa ba mabigyan ng protection. Kaya po, nagawa ko yung pananaksak. Nakapanaksak ka na ba ng tao? Hindi pa po. Bago yan? First time yan? Opo. Ano ang pag-uusap yung dalawa ng nanay mo pagkatapos nito? Umiyak po yung nanay ko dahil kukulong na daw po ako. Ano naman gagawin ko sa kanya? May tita naman ako. Mayroon akong tita na babae din. May anak akong babae. Sana mapatawad niya po ako sa ginawa ko sa kanya. Kung pwede pong mababaan po yung areglo po, sa pagbigyan niya po ako. Ika'y pumayag doon sa areglo na magbabayad ng 15K po. 15K at 200 pa lamang daw ang naibibigay. Opo.
Dahil po wala naman po kami kakayanan mag-ano ng 15K. Hindi ka pa nagtatrabaho? Wala po. Nag-aaral ka? Hindi na rin. Naghahanap pa po ng trabaho. Paano yun pag ituloy ang demanda at makulong ka? Huwag naman po sana. Para po, hindi ko na maiwan yung nanay ko. Kahit naman po sinong anak eh. Basta yung yung magulang, ganyan din gagawin. Tinanong mo ba ang nanay mo kung totoo na siya'y nabastos at hinipuan ni Jason? Ano po eh. Anong sabi niya? Unang-una po, nagsumbo na po yung nanay ko na didikit-dikitan po ni Jason si mama. Pinalagpas ko po yun. Kala ko, hindi pa po siya hinihipuan. Yun pala, hinipuan na po siya ni Jason. Alam ni Jun na nasa loob na yan. So, ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na pinagplanuhan ka? Parang ganon. Tapos, ang pinagsumbungan niya po, yung kainuman ko po ng yung mangyaring... Yung si June. Pero totoo ba na pinagtutulungan niyo si Jason? Hindi po namin pinagtutulungan yun. Ano po eh, senior citizen na rin po si Mang Jun eh. Sa lapad ng katawan ni Jason, kaya sa ulot sa buhok niya po nahawakan. Para mapaghiwalay kami. Nagpapambuno na po kami ni So hindi siya sinasabunutan? Nagkataon na sa buhok siya hinawakan para kayo mapaghiwalay? Nahihilak niya po ako nun. Nakatalikod na ako sa kanya nun. Okay. Pagkatapos ng nangyaring yon, nung nahimasmasan ka, nung bumaba na ika nga yung galit mo? Nagsisisi po ako. Oo. Sa akin nagawa. Nabigla lang po talaga ako. Nagdaan na rin po sa ng alak. Ilang taon ka na, Brian? 18 po. Okay lang sa akin yun. Sorry, kaso nga lang, huwag mo munang iligtas yung dapat mong Mamaya makakasama natin si Kuya Alan ng mga abogado. Tingnan natin kung anong makakalabasan ng pag-uusap na ito. Maraming salamat po, Tito Boy. Tanggap naman niya eh. Nagsisis. Willing naman siyang patawarin, kaya lang nag-iisip siya, bakit ganun yung asta niyo sa akin? Parang talagang gusto niyo akong bigyan talaga ng isa. Maghaharap po si Brian at saka si Jason. Titingnan natin kung ano ang payo, anong opinyon ng mga abogado kasama po si Kuya Alan. Ito po ay magaganap sa pagbabalik po ng Cayetano in Action. Tara! Dito sa Cayetano in Action, face to face ang paghaharap. Narito po ang nagrereklamo, si Jason, samantala ang inirereklamo, si Brian. Welcome, Jason. Brian. Sa isang banda, sa iyo, Brian, kasi sinabi, sobrang pagmamahal mo sa nanay mo, hindi ka na nag-isip, sugod. Ikaw naman, parang nagtaka ako, ba't hindi mo nga kinasuhan kagad? Sana alam niyong dalawa kung gaano kayo ka-blessed. Ikaw, kung hindi ka dapat nakakulong na, patay ka na. Diba? Kaya ako naman sinabing patay ka na kasi nga, tinitignan ko, diba? Kung halimbawa lang, natsambahan lang, diba, na unang saksak na, katulad sinabi mo, kumuha ka na ng bote. Kaya lang may tama ka na. So, tingin ko, nagdilim na rin ang... Baka po yung pagpaunang bitaw niya ng saksak. Pero kung alam po lang po na ganun gagawin niya yung gabing yun, makakadepensa din po ako sigurado. Yun nga, ibig sabihin, pag depensa mo, usually, hindi lang para masaktan siya. Siyempre, pupuruhan mo na rin. Opo, nakatalikod kasi siya. So, yun ang ibig sabihin, Brian, na mahal ka ng Diyos, binigyan ka ng second chance. So, punta muna tayo sa batas. Unang-una kasi, isa lang ang excuse ng isang tao pag gumamit ka ng violence, which is self-defense. Siguro may isang exception. Kapag nahuli mo yung asawa mo nakikipagsiping sa iba, napatay mo yung tao, hindi ka paparusahan. Yun lang ang exception sa batas. Kasi nire-recognize yung batas, baka nawala ka sa sarili mo. Everything else sa batas, ang excuse lang ng violence pag dinipensahan mo sarili mo. So, assuming meron siyang nabastos, meron siyang napatay, ang batas natin is magsumbong ka. Diba? At magtiwala ka sa batas, magtiwala ka sa otoridad na masosolve iyon. Ang nasa utak ni Jason is kabuhayan niya rather than makaganti. So, Jason, tanong kita, tingin mo sincero naman si Brian sa paghingi niya ng pasensya? Okay lang naman po yun. So, naniniwala ka naman sincero yung pag-sorry niya? Oo. Pero syempre, may danyo sa'yo.
Hindi ka nakapagtrabaho, nagpagamot ka. Okay. Yung isang issue niya kasi, ang tingin niya kasi talaga, si June, Yung isali po. hindi lang nakisali. Tingin niya, yun ang nagsusi sa yung magalit ka. Siguro po. Dahil may issue din kayo nun, di ba ya? May issue nga kami noon. Pero pinatunayan ko naman sa kanya. Mali yung binibintang niya. Huwag na natin ikomplika. Kasi, Apo. di ba, kung siya, may relationship kay June, ikaw meron problema. Di, wala naman po akong problema. Hindi sabihin, labas na siya doon, Apo. labas ka. Ang point niya lang, Oo. huwag mo nang pagtakpan. Sige. Eto, Brian, no? Kung ikaw ay may trabaho, sasabihin ko talaga, bayaran mo. Pero, nag-aaral ka pa ba? Hindi na po. Naghinto po. O, sige. O, eto deal ko sa inyo. Ako na magbibigay ng 1 buwan niya. Pero mag-aaral ka. Opo. Babalik po talaga ako sa alis po. Kaya nga, so, pinakatrabaho mo, mag-aral. Kasi hindi naman pwedeng tutulong na lang kami, tapos ikaw, sorry na lang. Hindi ka naman magsosorry kung tingin mong tama ka di ba? Oh. So, tama ka, naggalit ka kung tingin mo inipuan. Pero mali na ang reaksyon mo manaksak. Di ba? Okay. So, dito ko rin papasok elemento ng batas. Sabi mo kasi, di ba, sa barangay, pinapirma kayo. Ang pwede mong patawarin ay yung civil liability. Apo. So, nung gumawa ka ng masama sa kanya, 2 ang liability mo. Criminal and civil. Anong pagkakaiba? Yung civil, yun yung danyos, yung hindi siya nakapasok, yung panggagamot. Yung criminal, yun yung utang mo sa society na may ginawa kang illegal. May mga illegal na pag ginawa mo, ang complainant lang ang pwede mag-complain. Halimbawa, kung sinabi kong nilibel ako ni Jason, ako lang pwede magdemanda nun. Hindi pwedeng magdemanda ang polis. Pero halimbawa, ginulpi mo ako in public. Hindi lang ako yung nasaktan. Nasaktan yung peace and order. Kasi magkakagulo tayo. Theoretically, ikaw at yung barangay, hindi mo pwedeng ipatawad si Brian doon. Pwede kang kasuhan, Brian. Pero may komplikasyon kasi yun Iba yung liability, iba yung mapapatunayan mo. Apo. So, syempre, kung sasabihin ng barangay at sasabihin ni Jason, wala naman po magtitistigo, so mapapalaya ka rin lang. So, sa batas, may practical din na aspeto na yon. And of course, mga katulad mo, Brian, sino sa amin ang gustong, kahit sabihin mong 5 taon lang yung kulong, paglabas mo, lalo kang hindi na pag-aral, lalong matigas ang puso mo, kung may nangyari pang masama doon, naturuan ka ng mali sa kulungan, so walang magbe-benefit di ba? Oo. Sa ating mga kababayan, lalo po sa mga barangay, huwag kayong iinom nang hindi nyo kaya. Apo. Kasi hindi po excuse sa batas na ikaw nakainom. Kung iinom ka, kailangan kaya mo, yung galit mo, etc. Di ba? Ano bang pangarap mo, Ryan? Police. Police. I hope 10 years from now, maging guest ka namin ulit, naka-uniforme ka na, at maganda na ang example mo. I hope yun ang purpose dito. Sa'yo, Jason, so tutulong kami. Ano ba trabaho mo? Maintenance po ako ng isang paupahan po. Kung ikaw magte-test na ka pa at magkakaroon ka ng skill, yung 15, madaling maging 20, maging 30 yon, di ba? Apo, tumataas po. Sana nga, hindi lang kami makatulong sa legal. Yung word na ginagamit namin, may transformation. Pagpunta dito, may pagbabagong nangyayari. Mark, Matt, anong observations nyo? Add ko lang ho, Kuya Alan and Tito Boy, na for the benefit na rin ng viewers. Kasi usually, laging sinasabi yan na nandilim paningin ko. So, sa batas kasi natin, kumbaga, ang closest na sa nandilim yung paningin, we call it yung passion or obfuscation. Ito ay, hindi siya exempting, hindi rin siya justifying, mitigating lang siya. So, liable ka pa rin sa ginawa mo, babawasan nga lang yung penalty na ibibigay sa iyo. So, for example, yung sa harap mo, hinupuan yung nanay mo, inupakan mo ngayon. Yun yung sinasabi niyang bababa yung penalty kasi nga, kinikilala ng batas na yung pusok ng damdamin yung galit mo. Pero halimbawa, nakwento sa iyo one week later na pare, ginanon ka. Hindi in-excuse yun kasi parang ina-assume ng batas na ano mo na yung na himasmasan na. Siguro po, dagdag, no? Pinupunto niyo po, Tito Boy, kanina sa interview, kung kailan nangyari yung panghihipo, di umano, tsaka yung pananaksak. So, mahalaga po yung time element. Mahalaga na yung ginawa mong aksyon to defend another person or yourself, malapit
dun sa pangyayari. Yung allegation, October pa last year, nanaksak February. So, sa kahit ano pong angulo natin tingnan, kung papasok man yan sa justify self-defense of relative or stranger, or nandilim ang paningin mo, parang hindi po siya hindi po niya ma-modify yung circumstance or yung level of liability mo. So, kung ano mang ginawa mo, yun talaga yun. Like, hindi natin consider yung mga ganong klaseng sitwasyon. October nangyari yung di umano'y hipuan, pero nasabi lang sa akin ngayon. So, hindi ba yan admissible halimbawa sa korte na ang reaksyon ko ay base sa ngayon? Ngayon sinabi sa akin na hinipuan ang nanay ko. Pero yung kunento lang kasi sa'yo, Iba? may duty kang alamin kung totoo ba yun o hindi, di ba? To the point naman sa kung ano ang totoo, noong sinabi ng nanay ni Brian na siya'y hinipuan as opposed to the testimony of Jason na sabi niya ay nasagi lamang. Gaano kahalaga yung testimony ng babae in this case na sinabi niyang ako'y nahipuan, ako'y na-violate? Sa lahat, Kuya Boy, na aligasyon ng kalaswaan, nahipuan, na assault, na abuse, or kahit na sa physical, ang naging problema nun all throughout history, yung sinasabing ang may alam lang kasi kayong dalawa. So, yun ang problema, Kuya Boy, dun sa yung matter of evidence, no? So, having said that, ang problema, Kuya Boy, kapag ikaw ay kinuha mo ang batas sa sarili mong kamay, nawawala dun sa issue. So kung ang ginawa halimbawa ni Brian, kinausap yung mami niya o kaya dumiretso sa barangay na hindi ka tanggap-tanggap sa akin na hindi na-solve to, ipatatawag si Jason. Kung ako ang nasa posisyon ni Brian, nakainom, confirmed by the kainuman na hinipuan ng nanay mo noong October, ang personal reaction ko, sobra siguro akong magagalit. Kahit bigyan mo pa ako ng 1 linggo, 2 linggo, 2 buwan, hanggat hindi ko nakikita yung ng abuso, hanggat hindi ako makakabawi, hindi ako titigil. Ano yun? Pero ano ba yung nasa batas? Yung nasa batas, hindi ikaw yung gaganti. Magsusumbong ka. Tapos pabayaan mo. So kaya Alan, anong pwede nating gawin sa kanila? Bilang pag-honor din namin sa ikaw ay nagsosorry, babantayan ka namin, mag-aral ka, and basically, imbis na bigyan kita ng allowance sa pag-aaral, yung 1 month ni Jason, tayo na. Di ba? Ikaw naman, Jason, ikaw na bahala mag-repair sa lahat. Kaibigan mo naman yung kapitan, paabot mo sa mami niya kung hindi naniniwala. Sorry. Di ba? And then, yun nga, mag-ayos tayo ng walang gulo dun sa lugar nyo. Di ba? Alam mo, Brian, pagka bata ka, lahat parang kalaban ng mamadali, sayang. Pero pag nagkakaedad ka na, nakikita mo gaano ka valuable ang time pag bata ka. So sana nga, maging magandang lesson, magamit mo sa tama. Maraming salamat sa inyong dalawa. Brian, ipagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa iyong ina at sana maitamang expression. Paano mo ka magmahal ng ina? Gumawa ka na lahat ng paraan. Kaya eh. Gusto magpulis. Oo, di ba? Aral. Kung ano man ang kayang gawin para mapalapit ka doon sa iyong pangarap na mapagsilbihan at mahalin ang iyong ina. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Sa harap ng kapitan ng barangay, naibigay rin sa wakas ni Brian kay Jason ang 15,000 pesos bilang danyo sa nagastos ni Jason sa ospital. Isang mahalagang hakbang ito patungo sa pagsasaayos ng kanilang alitan. Today po, nagkaharap muli yung complainant natin na si Jason Sibilyeha at ang respondent na si Brian upang pag-ayusin po natin sa opisina namin. No? At buti na lang po, na-settle po natin today yung kanilang problem at nabayaran na po ni Brian yung hinihinging 15,000 na daños perjuicios. Kaya si Jason po ngayon ay hindi na magpapile ng complaint against po sa ginawang pananaksak ni Brian sa kanya.
Pero hindi lang ang usapang pinansyal ang naresolba ng programa dahil sinamahan rin ng team ng CIA with BA si Brian sa Trinidad Texon Elementary School para alamin ang proseso sa pagpasok sa Alternative Learning System o ALS. Binigyan siya ng enrollment form kung gusto niya magpatuloy na pag-aaral. Pwede siyang pumasok next school year beginning June 2025. Ano po? So ang kailangan niya lang actually is yung enrollment form, which is okay naman na po, nabigyan na natin siya. Sa tulong ng barangay at ng Cayetano in Action with Boy Abunda, hindi lang hustisya ang naibigay kay Jason. Nabuksan rin ang pintuan ng bagong pag-asa. Nakakalungkot na may isang lalaking walang kamag-anak sa kanilang komunidad. Natagpuan walang buhay. Mabuti na lang at mayroon siyang isang nanay-nanayan. Nagkalinga para mabigyan siya ng maayos na libing. Ngunit hindi nila inaasahan ang laki ng halaga na kailangan para mailabas ang kanyang katawan sa punerarya. Kaya narito po si Nanay Teresita at Ate Marian para sa Agaran Aksyon mula sa Cayetano Aksyon Agad. Magandang gabi ho, Nanay Tikya and Mary Ann. Unang-una, salamat po sa pagpunta sa show and sa pagbigay ng tiwala sa amin dito sa bagong segment natin na Cayetano Action Agad ni Kuya Alan. So, maitanong ko lang po sa inyo kung pwede nyong ikwento sa amin kung ano yung nangyari sa inyo, yung storya at kung ano yung naging problema. Ano po, tungkol po sa patay namin na hindi po namin mailabas sa punerarya po dahil umabot na nga po siya ng 50,000. Hindi pa po kasama yung paburol at saka yung cremation. Sino ho itong namatay? Yung anak-anakan po ni Nanay Tikya po. Hindi nga po sa akin na po lumaki. Napansin ko nga po yan siguro mga 5 months o bago mag 3 months. Parang iba na siya. Ay sinasabi ko nga ho lagi sa kanya na pumunta kami ng ospital, may libre naman. Ayaw ho talaga niya magpa-doktor, ayaw niya magpagamot. Nung mga 10 o'clock, ginaman ko po siya sa may labas na kasi ayaw niya sa loob po sa may papag. Ayun nga po, natulog na rin ako, mga 11. Napansin ho ng apo ko kasi hagdanan. Nakalaylay yung paa ni Napoleon. Pagbugo niya, hindi daw ho gumalaw. Tinitingnan niya, parang iba na raw nga po. Ginising ako ng apo ko mga 3 o'clock. Ginawa nila, tumawag naman po ng pulis. Tapos nung hindi naman nagtagal, siguro mga 1 hour, ganun. Sabi niya, tumawag na yung soko sa punerarya. Binigyan kami calling card. Sabi pa po ng soko sa akin, yung pulis, sige na, huwag ka na mag-alala, kami ang bahala. Ang akala ko naman po, wala naman po akong mabayaran. Wala naman talaga akong pera. At hindi ko naman po alam na private pa pala yun. Wala po akong alam. Kaya nung pumunta po ako ng Loreto, nagulat po ako sa binigay na bill sa akin. Sabi ko, ba't napakalaki naman po? Ayan po yung mga wala nang binuhat siya, mga tauhan namin, lahat po ng gamit. Wala pa po daw yung cremate ko. Kung pakikremate ko, abutin ng 80,000. Sabi ko, naku, hindi ko kayang bayaran yun, sir. Ilang araw po ba nagtagal sa funerary ng bangkay? 2 weeks ba higit po. Kakukuha lang po namin 24 ba natin, 26. Magtatatlo linggo na rin. Pakukuha lang namin 26 ng Wednesday. 26 lang po namin nakuha. Dahil sa paglapit namin sa inyo, sa laki ng tulong nyo, ng CIA sa amin, na-actionan ho agad kami. Wala pang 2 araw. Kaya po talagang malaking pasasalamat ko po, lalo na kay Tito Boy Abunda, kay Kuya Alan. Ay nga po. Tuwan-tuwa po ako talagang. Laki ng pasasalamat ko po sa inyo talaga. Kundi dahil sa inyo, hindi nalutas yung namin kay Napoleon. Maraming salamat din ho, Nine. Pero tawagin ho muna natin si Kuya Larry. Siya ho yung inatasan na tumulong sa inyo ni Kuya Alan para maikwento rin kung kung paano yung naging proseso natin. Hello, Nay. Hello, Ate. Yes, magandang gabi, Atty. Matt, Atty. Mark. Ayun nga, gaya nga nung naikwento ni Nanay, hindi alam kung saan sila lalapit Kaya ginamit po natin, tinawag natin yung mga kaibigan nasa DSWD at yung Loreto. Inalam natin yung istorya. Bakit naging 50,000 yung gastos? At yung nalaman na namin, agaran natin tayong tumawag sa DSWD. At yung tumawag tayo,
ng hapon, kinahaponan din. Opo. May dumating sa kanila para Action agad. interviewin kagad sila ng DSWD. From DSWD. At agaran pumunta ang Cayetano Action agad sa DSWD, pumunta kay Director Benji, at para idulog yung problema nila. So, ano ang kinover ni DSWD? Halos lahat kinover nila. Kinover nila yung 50,000 plus yung sa cremation, na-cover nila yung 20,000. 20. O, yung na-cover nila. Kaya si Director Benji, nirefer kami sa CIU kay Sir Migs. At inaskaso kami kaagad. Kumpleto naman po yung requirements nila. At kasi dahil tinawagan nila ang Loreto pala hindi accredited ng DSWD NCR. Kaya kailangan pumayag ang Loreto na tatanggap sila ng assistance from DSWD. Ang Loreto naman, para matulungan sila nanay, pumayag sila. Ano naman sabi naman po ng may-ari ng Loreto, mga ganito gusto nila talagang tumulong. At sabi ho namin doon kay Sir Migs, may problema pa po tayo. Yung paano pag-incremation. Kaya sabi niya, sige, si nanay at si ate, binigyan ho nila ng financial assistance pandagdag doon sa cremation. At tayo naman, Cayetano in Action, tayo po yung nagbuno para yung sa cremation, mabuo natin at may cremate na si Kuya Napoleon. Natuloy ang cremation at nasa kanila na po si Kuya Napoleon. Nandun po ngayon salamat talaga sa inyo. Kaya siyempre, nagpapasalamat kami sa DSWD sa napakabilis ting aksyon na ginawa ko nila. Tinext lang natin, pinapunta kagad nila para imbestigahan sila nanay para kung makakapasok sa programa. At ganun, kinabukasan, na-aksyonan kagad. Di ba, nanay? Sa bumubuo ng CIA, sa inyo pong lahat ng mga staff, marami pong salamat. At habang buhay ko po itong hindi makakalimutan. Tito Boy, kay Kuya Alan, marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat rin ho, nanay. Maraming salamat po. Sa ating pagbabalik, babalikan natin ang kwento ng matagumpay na kasong nasolusyonan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street. Ang bawat payo at yakap na ibinibigay natin sa mga nakakasama natin sa Cayetano in Action ay umpisa lang ng pagsama natin sa pagbabago ng kanilang mga buhay. Tuloy-tuloy po ang pag-alam natin sa kanilang kalagayan at iyan po ang ating CIA follow-up. Kaya narito po sina Gemma, Ira, Diwata, Joanna at alias Gemma. Yung unang punta ko, bumalik ka na lang dito kapag may papel sa ari. Ngayong buwan ng mga kababaihan, muli nating kumustahin ang kalagayan ng ilang mga matatag, mapagmahal, malalakas na kababaihang lumapit sa atin dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Hello mga ka-CIA from Luzon, Visayas and Mindanao! Ako po si Maritim Queen Manny Lim. Ako naman si Maritim Richard. At dahil ngayon ay buwan ng mga kababaihan, nakakamustahin natin yung mga natulungan ng ating programa. Iisa-isahin natin silang dadawin. Isa-isahin natin silang puntahan at kamustahin kung ano ng update sa kanilang nahingi ng payo at kung ano ng update sa kanilang mga buhay ngayon. Yes. So wag din natin patagalin na eh. Ano po inaantay natin? Let's go! Let's go! Gusto ni Ira Medina, ang kababayan nating dumulog sa case to face na mabigyan ng ex-jowa niya ng sustento ang kanilang mga anak. Kahit walang natatanggap yung mga bata na regular. Matapos ang kanilang paghaharap, natutupad ba ang kanilang usapan? Kumusta naman po? So far po, malaki po yung improvement mula nung nagharap po kami sa CIA. Nagpapadala na po? Yes po. Pati yung relationship niya between sa daughters namin, malaki po yung naging improvement. At may nangyari po talaga. Kasi ilang beses pong nagpabawsi pero wala pong nangyayari. At then, ayun po, sa CIA, naayos po yung problema namin. Yung para sa mga anak ko po ay naibibigay po. Ayun lang. Mula po nung nagharap kami sa CIA, akala ko po tapos na.
Pero binigyan po kami ng assurance ni Tito Boy and Kuya Alan na after the program po is may kamustahan na mangyayari. Yes. Time to time may message po sa amin, which is si Miss Jolly po. Hindi po nawala yung message and pangangamusta po sa amin ng mga bata. Which is sobrang nakakagaan po sa pakiramdam. Kasi parang alam mo na may katulong ka, na may malalapitan ka in case na maulit na naman po yung dating problema. Mga anak ng kanyang kapatid naman ang naging dahilan ng paghingi ng payo ni alias Gemma kina Kuya Alan at Tito Boy. Ang problem po is wala pong binibigay sa dalawang anak kahit piso. Upang maibigay sa mga bata ang SSS pension ng kanilang ama. Ano naman po ang naging resulta ng inyong pagdulog o paghingi ng tulong sa Cayetano in Action with Boy Abunda? Yes po. Napakalaking tulong po yung naitulong na sa akin ng programa dahil ang bilis po ng aksyon. Kasi actually 3 years ko po yung nilakad sa SSS nang ako lang at wala po silang naging aksyon. After nung puntahan po namin yung mismong SSS branch, 1 month lang po na process na po kagad namin na malipat po sa akin bilang guardian yung pension at napapakinabangan na po siya ng mga bata ngayon. Kasi hindi biro at ang sakripisyo niya. Yung sumalo ka na, yes, obligasyon. Obligasyon para maging pangalawang magulang sa kanyang mga pamangkin. At ma'am, salamat po sa inyong saludo kami sa iyo. Pagmamahal, malasakit sa iyong mga pamangkin. True enough na alam namin ang iyong kapatid ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat din sa iyong sakripisyo. Yan po bang removal from campaign pwedeng mauwi sa termination of from work without due process? Isang empleyado naman ang di umano'y nakaranas ng hindi makatarungang pagkakatanggal sa trabaho ang natulungan naman ng Cayetano in Action with Boy Abunda na makuha ang benepisyong nararapat para sa kanya. Malaking tulong po yung CIA kasi po, nung nilapit ko sa CIA, tinulungan na ko nila Kuya Alan. Nagkaroon po kami ng pag-uusap with the lawyers ng CIA. And then, napagtanto na mali po yung ginawa sa akin ng aking employer. Kaya po, tinulungan nila akong ilaban ito sa labor. And then, after ng labor, umabot pa kami sa National Labor Relations Commission. Sa tulong ng CIA, nakuha ko po yung ipinaglalaban ko. Nakakatuwa naman. Ayan, nakakatuwa naman. Ma'am, kamustahin naman namin. Anong update sa'yo? Yun! Okay po. Nung nakaraan po, nag-work din ulit ako. Nakapasok po ulit ako sa call center. Good. So, it just happened po na nagpahinga ulit dahil po, syempre mag-15 na tayo. Medyo mahirap yung laging panggabi. So, nagpi-freelance po ako ngayon. And then, meron din naman po akong work na part-time po. Gemma, puntahan mo yung anak mo doon kasi nabangga. Kita daw yung anak ko na nasa ilalim na po ng bus. Isang inang gagawin ng lahat para mapanagot ang mga taong nakasakit sa kanyang anak ang dumulog naman at natulungan nila Kuya Alan. Pumunta po kami sa CIA. Malaking tulong po sa yung binigay sa amin ng CIA dahil binigyan kami ng panghanap buhay, panggamot. Yun, ngayon, medyo ano naman po yung buhay po namin kahit papaano. Pero hanggang ngayon po, ano pa yung anak ko, nagagamot pa po. Yun po ang gusto ko itanong bago natin lahat pag-usapan yung tungkol dyan at kung ano-ano pa. Kamusta ba ang inyong anak ngayon? Medyo ano naman po, medyo naka-recover na po ba siya? Good to hear. May ano pa naman po yung dito sa side niya po, ano pa, nagdudugo-dugo pa. Pero awa ng Diyos malayo na dun sa unang naging tinamo niyang gumaling na sa makatuwid kahit papaano. Kahit papaano. At nakakatuwa isipin na kahit papaano di medyo nakakabangon na tayo ulit. At gaya nga po ng sinabi niyo, naging malaking bagay ang tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda. At sobra pong laking tulong po na binigay po nila sa amin. At isa pang ina na biniyayaan ng 3 anghel ang nagtatag ng organisasyon para sa mga children with disability ang pinasalamatan ni Kuya Alan at Tito Boy. Sa totoo lang, after na ma-feature kami sa pasasalamat, kahit yung mga taga-ibang lugar, Pampanga, Bataan, humingi sila ng tulong sa amin. Wow. At natulungan namin sila. Ay, yun ang maganda.
mensahe niyo po sa mga kapwa niyo po magulang? Don't lose hope. Pag binigay sa inyo, ibig sabihin, kaya natin to. Maraming Sina Gemma, CIA. Diwata, Joanna, Ira, at alias Gemma. Ilan lang sila sa iba't ibang mukha ng mga kababaihan na ating hinahangaan. Naway magsilbi silang inspirasyon sa ating lahat. Hindi natatapos sa isang hakbang ang pagtulong. Patuloy natin susubaybayan ang kanilang kwento at ng iba pang natulungan ng ating programa dito sa CIA Follow-Up. Dahil ang pagmamalasakit ay hindi lang pang ngayon, kundi pang habang buhay. Mga premyo naman po sa ating pasayang laro sa pagbabalik yan ng Cayetano in Action with Boy Abogado. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat dahil espesyal po ang atin Alan Peter Pick. Bakit espesyal? Dahil ngayong buwan ng Marso po, we are celebrating Women's Month. Kaya ang ating audience at ang ating players ngayong gabi po ay empowered women, Kuya Alan. Ang maglalaban po para manalo ng mga premyong 5,000 and 2,000 at maraming mga regalo mula sa Cayetano in Action ay ang ating mga nagagandahang mga kasama sa bahay. Angel sa bahay. Dahil sa inyo ay napakagaganda ng mga tahanan ng maraming mga kababayan natin. Ang inyong makakatunggali ay mga nagagandahang angels naman ng iba't ibang factories. Masaya ito. Sino ang makakatunggali dito sa Alan Peter Pick? Paano nyo malalaman na kayo ang player? Nasa ilalim ang mga CIA, Lucky CIA card. Ang siya! Umpisahan na natin ang ating Alan Peter Pick. Ang mananalo, pag kayo'y nanalo kay Kuya Alan, kayo'y mag-uwi ng 5,000 pesos. Pag hindi naman tayo pinalad, walang talo dito. Kayo mag-uwi ng 2,000 pesos. Nanay, Alan Peter Pick. 3, 2, 1, go! Alan Peter Pick! Panalo ka! 5,000 pesos! Ayan, nanay, oh. Doon naman tayo. Go! Alan Peter Pick! 5,000 pesos! Okay, dito naman tayo. Go! Alan Peter Pick! Di bale, 2,000 pesos. Ready? 3, 2, 1, go! Alan Peter Pick! 2,000 pesos! Dito naman tayo sa kabila. Ready? Go! Alan Peter Pick! Alan Peter Pick! 5,000 pesos! Kabila naman. Go! Alan Peter Pick! Alan Peter Pick! 2,000 pesos! Ready? Go! Alan Peter Pick! 5,000 pesos! Ready? Go! Alan Peter Pick! 5,000 pesos! Okay. Go! Alan Peter Pick! 5,000 pesos! Ready? Go! Alan Peter Pick! 2,000 pesos! Maraming salamat. Pero lahat tayo ngayon gabi dito sa ating audience, meron kayong mga regalo. Mula po sa JC Premier at Ensaymada mula sa La Luna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kuya Alan? Kuya Boy, kanina sa likod ng camera sinasabi ni Kuya Boy kasi na parang ang daming factor, no? Kahirapan, yung environment, yung kultura ng lugar, di ba? Kasi nga, storya kasi ni Brian, kung hindi suntukan na, saksakan na, no? Tapos gagante,
Tapos minsan yung ganti sobra, biglang yung maliit na problema, malaking problema. Ang point ko lang, yes, there are so many factors, pero babalik at babalik sa choice, sa decision mo. And yung choice natin, choice ng pamilya natin, choice ng community, nagiging choice ng bansa natin. No? So, yung paulit-ulitin lang natin sa ating sarili, sa ating mga anak, nasa huli talaga yung pagsisisi. I'm just happy na yung case natin kanina, hindi pa huli lahat. Walang rewind pagkapatayan or yung nagkakasuhan at nagkulungan na So, siguro yun lang sa akin na in everything we do, kailangan intentional tayo na alam natin ng ating desisyon may consequences. Importante naman sa akin na tayo'y aware sa maraming bagay. There is no reason why we cannot be grateful. Yung Lord, salamat at narito ako sa kalagayang ito. Kasi malungkot na yung sobrang mahirap. Pero narinig ko to sa iyo one time. Mas malungkot yung in-embrace mo na yung kawalan ng pag-asa. Yan naman ang napakaganda sa ating mga Pinoy, lalo na ngayong Women's Month. Dahil mula't mula marunong tayo lumaban sa buhay. Kaya habang ipinagdiriwang natin ang Women's Month, ang palagay ko isa sa pinaka-importanteng maalala natin, the choice to be hopeful, the choice to fight for what is right ay nasa ating lahat. Kaya mabuhay kayong lahat, mabuhay ang kababaihan. Dahil sa inyo, napakaganda po ng mundong ito. Thank you very much. Tulad ng parating sinasabi ng aking ama, the late Compañero Rene Cayetano, na huwag magpapaapi, alamin ang batas. At gusto ko nga pong idagdag na kung meron tayong legal na kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. Ang sa akin naman ay doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. See you again next week. Lahat ng yan, kwentuhan, mga payo, kasiyahan ay magaganap. Dito lamang po sa...